Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway. Ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa pagtatampok natin sa dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng ating mahal na Birheng Maria, upang lalo nating patunayan at kanahulugan, kalagahan ng pag-Diyos na sa piling natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay nga ang malaki nating debosyon kay Maria, tunay na pagpapala para sa ating lahat, paggaling at pagpapalayag ng pagtak natin sa matuwid na pamumuhay. Ipapahayag natin ang lubusan ng aral ng mabuting balitang pinanununtunan natin sa buhay na ito. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kahit-sinisang mahal na Birhen, ina ng anak mong mahal, ay yung iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan, sa pagsasalob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ng templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit na manganak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang mag-ahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulingigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon na pagparito niya, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo ay dapat maghari
hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon na nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umalis. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng ating mahal na Birheng Maria na itinatampok natin upang lalo nating pagtibayin halaga at kahulugan itong ating malaking debosyon o pagkakilala natin kay Maria, lalo na sa pahayag ng ating mabuting balita at dito na ipahayag lalo tayong magbibigay halaga at kahulugan sa pagkakakilala natin kay Maria. Una sa lahat, tunay ngang umakyat, iniakyat si Maria sa kalangitan at nagpapahayag pa ang kanyang bugtong na anak upang iakyat ang kanyang dakilang ina, katawan at kaluluwa sa kalangitan. At ito hindi maiaalis bilang ito isang dogma o bilang pinanununtunan sa ating buhay pananampalataya. Sapagat ito'y nagbibigay ng iba yung kahulugan sa ating pagkilala kay Maria. Nagbibigay ito ng katangi-tangi sa ating buhay sa araw-araw.
araw na sa tulong at awa ni Maria na panununtunan tayo sa buhay na ito at malaking papel ang ginaganap ni Maria sa maraming pagtulong sa patitong dailan, kahalagahan at kahulugan ng ating malaking debosyon sa ating mahal na Birheng Maria. Tingnan natin kung ano yung ating mabuting balitang ipinapahayag sa patuloy nating pagkilala sa kadakilaan ni Maria at sa ating malaking debosyon upang sa gayoy mabigyan natin ng pagpapahalaga mismong tayo na nabubuhay sa pananampalataya at kumikilala kay Maria sa naging buhay ni Maria sa balat ng lupa. Una, binibigyan kahulugan sa ating mabuting balita kung ano yung pinapahayag ni Maria sa larangan ng pananampalataya. Sapagkat nanggaling si Maria sa isang napakagandang kanyang naging buhay sa pagtanggap niya na siya'y maglilihi at manganganak na isang lalaki na tawaging Emmanuel, upang sa gayon ang pagbabalita ng anghel sa kanya itong pinalagahan, binigyan ng kahulugan upang dalhin niya ang ganitong mabuting balita sa kanyang pinsan si Elizabeth. We are bringing the good news to other people, ika nga, upang sa pamamagitan ng ni Maria, kung ano yung ginawa ni Maria, ang pagdalo kay Elizabeth, just to bring the good news to her cousin Elizabeth, nangangahulugan tulad ni Maria, tayo ang nagdadala ng mabuting balita sa ating kapwa. The good news of the life of Jesus being brought to other people in the entire world. Upang sabihin ko sa tunay nga bang dala-dala mo si Kristo at ipinapahayag mo ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo sa mga tao, ang ibang buong pagkatao, ang buong mong katawan at kaluluwa ay nagbibigay kahalagahan that you bring Christ to people all around where you are, or even though we say all around the world, tulad ni Maria. Kaya sabihin si Maria naging huwaran natin, tagapagdala ng mabuting balita sa tao. Ginanap niya ito sa tanang kanyang buhay sa ating pagbasa sa katauhan ni Elizabeth at ni Zacarias. That's number one, napakalaga. Ikalawa, upang ipahayag ni Maria na talagang totoo ang kanyang nakita, nagdadalang tao din sa Elizabeth na katakataka sa kabila ng kanilang katandaan ni Zacarias. Ito ngayon si Elizabeth to give testimony to the goodness of the Lord na siya nga ay nagdadalang tao upang ipahayag ni Maria ang kahulugan ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Napakahalaga ito sa ating gawain bilang tayo ay nananampalataya. Nakikita ba natin ang magagandang nangyayari sa ating buhay upang pasalamatan natin ng Diyos, natin siyang dakilain at sambahin at upang sabihin ito'y dakilang pasasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Tulad ni Maria, ginawa niya ito sa kanyang buong buhay at dito nga sa ating mabuting balita ang kanyang pagpapahayag sa patinanggap niya ang lahat ng kabutihan na nagagaling sa Diyos at kanya itong ipinahayag sa kanyang buong pagkatao. Oo nga, at we bring the good news to other people. Ito ba'y nagbigay din sa atin ng pagtatangi sa Diyos upang lalo natin siyang sambahin, kilalanin at magpasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo rin ganito tulad ni Maria. Marami tayong mga dakilang bagay na nagbibigay kahulugan. Ito ang ating sasampalatayanan. Ito ang pagkalinga ng Diyos. Tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa mga dakilang bagay na dumarating sa ating buhay. Tingnan natin kung ano pa yung ibang mga nilalaman nitong pagpupuri ni Maria sa Diyos. Ipinakita dito kung ano yung kahulugan ng buhay sa mga pangyayari sa buhay ng tao sa mundo'y ibabaw.
lalong-lalo na sa mga pagtalikod sa kasamaan, sa pagtangkilik ng kabutihan, kabanalan, lalong-lalo na kung paano itinanghal ni Maria ang makabubuti sa tanang buhay at kung ano yung makasasama upang ito ay itakwil. Binigyan liwanag ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y tinangkilik ni Maria at siya naging magindang halimbawa para sa atin upang repentance and forgiveness na nangyari sa naganap sa marami salit-saling lahi. Ito ang pinahayag din ni Maria, ang humingi ng kapatawaran, ang magpatawad sa kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos upang sabing ibabagsak ang mga palalong isipan at itataas ang mga nasa abang kalalagayan. Wala iba kung hindi babaguhin ni Maria ang takbo ng buhay ng mga tao sa larangan ng pananampalataya sa dakilang repentance and forgiveness of our Lord. Biruin ninyo, napakagandang halimbawa si Maria sa lahat ng itinatangi ng tao upang tumalikod sa mga pagkakasala at itanghal ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ikatatlo, tulis sa huling bahagi na ating mabuting balita. Sapagkat maganda ang buhay natin at ito'y pagpapala ng gagaling sa Diyos. Sapagkat may pagtahak tayong nilalayo natin sa buhay na ito, ano pat may nakaabang sa ating maganda nating kinabukasan. Ito'y napakahalaga sapagkat minsan madalas, anong ginagawa ko sa buhay pananampalataya? Ano dinudulot nito sa aking kinabukasan? Para sabihin, may mapapala ba ako sa malaking devotion ko kay Maria? May mapapala ba ako sa mga alituntunin ni Maria sa buhay na ito ay binibigyan mo ng pagpapahalaga? May magandang kinabukasan ba akong tatahakin? At ito ay pinangako, matutupad ang lahat ng ito na ipinangako ng Diyos sa atin. Matutupad ang lahat ng ito at manampalataya ka lamang sa mga bagay na ito ay hindi maaaring hindi maganap sa iyong buhay, sa iyong magandang kinabukasan na tatakin mo pa at kung ano yung ipagkakalob ng Diyos sa tuwina. Kaya dala natin si Maria sa simula pa, dala natin si Maria ngayon sa ating buhay, dala-dala natin ang halagan at kahulugan ng debosyon natin kay Maria sa maganda nating kinabukasan. Kaya ang pagdiriwang ng misang ito'y naglalahad ng ating pinaninindigang sa pananampalataya. Pag makatulad tayo ni Maria sa buhay na ito, kaya ginagawa natin siyang huwaran, siya ang nagbibigay kahalagahan sa pagtahak natin sa karunungan ng Diyos, sa pagtahak natin sa matuwid na pamumuhay upang sabihin tulad ni Maria, may magandang kinabukasan naghihintay sa mapagpalang pag-aaruga ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya din man ako Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Halina, dumudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan na naway hagdan tayo ng magandang buhay sa buhay na ito at magandang hinaharap sapagkat may dakilang bagay na mangyayari pa sa mga nating kinabukasan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Tunay na maigting ang ating pananampalataya. Ito magbibigay sa atin ating katatayuan anumang pagkaaba ng ating kasalukuyang buhay. Sa pamamagitan ng magandang larawan ni Maria sa pagharap sa bagay nito at sa mga kinabukas ang naghihintay sa pagpapalang ipararating sa atin ng pumikapal. Kaya Ama, dinggin mo po ang aming mga pagsasumamo na ibig namin makamit sa buhay na ito. Tuntularan namin si Maria bilang huwaran namin sa buhay pananampalataya. Igawad mo sa amin ay patuloy na pagtangkilik upang tugunan itong aming mga kahilingan. At ang lahat na ito hiniling namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin na mahal na bireng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na biren sa langit, ang pasimulat larawan ng ilaan mong pagsapit, ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kami sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian ng kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabing, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinihalin namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mamubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tunay na mananampalataya at binigyang buhay at kahulugan sa buhay sa daigdig hanggang sa pag-aakyat niya, pag-aakyat sa Kanya sa kalangitan. Halika't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, ating ngayong awitin ang panalang itinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin sa mahal na Birheng iniakyat sa langit. Mahal na Birheng Maria na iniakyat sa langit, Ina ni Jesus at lahat ng mga Kristiyano, kami lumalapit sa iyo at nakikiusap na samahan kami sa aming pananalangin. Yamang ikaw ay nakikisalo na sa iyong anak sa kaluwalhatian sa langit. Ikaw ang alipin ng Panginoon na walang ibang hinangad kundi ang aming kabutihan. Ang iyong puso ay laging nakalaang dumamay sa mga anak mong naghahagilap ng tulong. Wala na kaming ibang malalapitan kundi ang iyong anak na si Jesus. Kaya't isinasamo naming samahan mo kami sa paghahain ng aming mga kahilingan upang ikaloob sa amin ng iyong anak ang biyayang ito. Ipanalangin mo kami, Birheng Maria, tulungan mo kami, aming ina, upang ang buhay mo at ni Jesus ay maging bahagi ng aming buhay. Matupad nawa sa lalong madaling panahon ang aming hinihiling, kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos, upang dito pa man sa lupa ay mapaglingkuran namin na siya, katulad ng paglilingkod na iniukol mo sa Kanya sa langit. Amen. Mahal na Birheng Maria, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagalob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang mananampalatayang buhay tulad ni Maria. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. So bandang huli, ito pa rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain. Sit sempiter
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po na may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdarang hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo
Este fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quaesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy,
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,